ginagamit mo ang sitwasyon ito, Panginoon, dahil may maganda kang plano sa bawat isa, lalo na po sa mga nagmamalas. Sa sitwasyon ito, Panginoon, dito ako naaral ng iyong salita. Dalangin ko ang pangunawa, Panginoon, ng bawat isa ang Panginoon kaganapan. Sanahan muli kami mula po sa isa hanggang sa matapos po ang aming pag-aaral. Pag po ang mangusap, handa mo ang aming mga puso. So, ang aming maluwalhati sa kabuuan at sa sama-sama namin. Lord, sa iyo ang lahat ng papuri at pagkakas. Basbasan mo ang mga salita namin pag-aaralan. At
nagtatanong ito sa lupain na kung saan Panginoon ay inihanda sa amin. Sa O Diyos ng marami, tayo ang lahat ng pagkulan. In Jesus' name. Ating kapanahonan ay talagang nakikilala natin ang mga gawa ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos. Nakikilala rin naman natin kung ano ginagawa ng kaaway sa sitwasyon. Ngunit salamat sa biyaya ng Panginoon sa kabila ng ating mga nararanasan, mga nangangamba na, nagsasabing hanggang kailan pa kaya ito, nagtatanong hanggang kailan pa kaya ito mangyayari, hanggang kailan tatagal, ano na ang mangyayari pag hindi ito natapos. Kunin nyo, ito po ay nasusubok ang pangyayari ito ng mga anak ng Diyos. Hanggang saan ba talaga ang ating pananampalataya? At ito yung ating pag-aaralan. Tanungin natin sa aklat ng James o Santiago, chapter 2, verse 19. Santiago o James, chapter 2, verse 19. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatawan. Okay. Natin na sa English. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that in each other. Ang makatuwid ba ay ano yung pinatutungkol na sumulat nito at patungkol ito sa pagpanginiwala at sampalataya sa Diyos. At ito'y pinaniniwalaan talaga ng mga Israelita. Yung siyema na kung saan ay there is only one God. Deuteronomy 6:4 talagang yung Diyos. Pero ang Israel, makinig ka Israel, ang Diyos ay iisang Diyos, siya lamang yung dapat sa makatuwid. Ito ay isang katotohanan at ito ang pinaniniwalaan ng mga Hudyo na kung saan ito rin ang ating pinaniniwalaan in 3 person naman sa atin. Pero sa kanila talaga, isang Diyos. Ang makatuwid, kung tayo ay nananampalataya, at sino nga pala ang sumulat ito? The author itself. Kung ano yung pangalan, yung mismo sumulat. Sa English, ito ay James. Pero, ay nagsasabi na, kasi ilan ba ang James na naging apostol ng ating Panginoon Hesus? 2. Siya ay si James anak ni Zebedee at James na anak ni Alfeo. Subalit, sa dalawang yun, hindi ito yung sumulat. Kundi, yung James na kapatid ng ating Panginoon sa nanay niyang si Maria. Kung ating pag-aaralan ang buhay ng mga kapatid niya, kamag-aral ng mga kapatid ng ating Panginoon Hesus, nung siya ay nagdi-disciple, nung siya ay nagtuturo, mga walang bilid ito. Pero ang nakakapagtaka, siya rin yung isa sa mga kapatid na hindi naniniwala noon, siyang sumulat ng isang aklat na kung saan nabilang sa kalipunan ng mga salita ng Diyos. Ito ng James. At yung dalawang James, na tinuturing na disciple, walang nasugat. Doon ka magtataka, paano kumilos ang Diyos sa buhay ni James na kapatid niya na hindi naniniwala nung siya ay nagtuturo. Kumbaga ay nangungutya pa. Ito magtataka sa pagkilos ng Panginoon. Ibig sabihin lang, kahit ang tao sa tingin natin ay, sa tingin ng tao ay
para sabihin natin, hiwalay sa Diyos, o sabihin natin, mapapahamak, may mga pangyayaring magugulat ka. Isang panahon yan na pala'y pangunahin na siya pang nag-aanyaya ka sa iyo para lumapit tayo sa Diyos. May mga pagkakataon po na kung maririnig lang natin ang mga patutuo ng mga lingkod ng Diyos, hindi mo aakalain na sila yung nakatayo sa pulpito at nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi kung titingnan mo ang kanilang background, hindi karapat-dapat. Pero nang pumilis ang Diyos, naging karapat-dapat po sila, nagamit ng Diyos. Yung kanilang background na hindi po pwede, kung yun ang titingnan, hindi sila po pwedeng maging alagad ng Diyos. Pero hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Kasi pag may ginawa ang Diyos at tumugon ka, mamamangha ka na lang, maraming taong mamamangha, magugulat ka, bakit ba ito ay nagagamit ng Diyos? Tama ba? At ito ba, magugulat ka rin sa ating binasa. Tingnan nyo ha, sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti yan, sabi ng sumulat. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig sabihin sa ibang translation nanginginig pa. Trembling. Nananampalataya pa. Kaya dito, pag-aralan natin. Kasi nga, kung tayo nananampalataya at ang demonyo ay nananampalataya, walang pagkakaiba. Ano ang pagkakaiba sa dalawang yun? Makikita natin dito. Kasi tingnan nyo, saan ba nakukuha ang pananampalataya ng isang tao? Roma 10:17. Roma 10:17. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang tayo kung mayroong nangangaral tungkol kay Kristo. Doon pa rin nakukuha. Ano ba itong pananampalataya ito? Nandito rin tayo sa Hebreo. Tingnan natin ang Hebreo 11. Kasi nandito talaga. Kayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Kakaiba ito ron sa nakita mo na siya, ay, sinabi ko rin at magkakatotoo, nakita ko na yan Hindi pananampalataya mo yung kung nakita mo na. Ang ibig sabihin, naniniwala ka na yung iyong pinaniniwalaan, kahit hindi mo hindi pa nakikita, ito ay mangyayari at magaganap. Kasi yun yung paniniwala mo. Yan yung pananampalataya. Faith is the substance of things to come that is not seen. Ibig sabihin, hindi mo ba nakikita ito, pinaniniwalaan mo na ito ay darating mangyayari at magaganap. Tama ba? Sa makatuwid, kung ang iyong pinananampalatayanan ay alam mong darating dahil ito ay nakita mo na, hindi ito pananampalataya. Kasi nakita mo na Yun. At bakit kailangan pala itong pananampalataya? Kung ang pananampalataya, ito yung pananampalataya na kung saan nga ay pinaniniwalaan mo isang bagay kahit hindi pa nakikita na ito'y mangyayari sa isang sa iyong buhay at sa pamamagitan ng pakikinig, ito'y nagkakaroon ng kaganapan sa iyong buhay, nagkakaroon ka ng pananampalataya kapag may nangangaral ng mabuting balita, ibig sabihin, nakikilala mo kung sino ang iyong pinapanampalatayanan, nakikilala mo kung papaano mananampalataya sa Kanya dahil may napakinggan ka. At dito, bakit kailangan mong manampalataya? Okay, diba? Hebrew 11:6. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaya kung halimbawa, iba kasi yung naniniwala ka lang na may Diyos. Pag hindi ka pala talaga yung buo mong pananaw, yung full trust, iba kasi nagtitiwala ka Nananalig ka, mayroong Diyos na ikaw pinapanampalatayan,
at naniniwala ka rin sa Diyos na ito na isang panahon siya yung magbibigay ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Hindi ka lang naniniwalang may Diyos. Bakit? Balikan natin yung una nating binasa. Anong sabi ron? Sumasampalataya ka sa isang Diyos, mabuti yan. Ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nananampalataya. Kung naniniwala ka lang at sumasampalataya ka sa Diyos, pareho lang kayo ng demonyo. Ano ang magiging pagkakaiba natin sa demonyo? Wala. Mapwira lang kung may mapatunayan tayo na tayo ay kakaiba sa pananampalataya ng demonyo. At bakit nga ito nabanggit kaya? Ang pinag-uusapan dito ay Diyos eh. Bakit nabanggit kaya ito? Ito ay isang hamon, ito isang paraan para mapakita natin na dapat talaga ang ating pananampalataya. Hindi lang basta tayo ay naniniwala sa Diyos. Dapat may makita sa ating kakaiba kung bakit nasabi natin nananampalataya sa Diyos. Ano ang sabi rito? Kung pupuntahan natin yung pangyayaring kung saan tinukso ang ating Panginoon Diyos sa Matthew chapter 4, matapos na siya ay bautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkatapos noon, sa chapter 3 yun, nangyari, kung di ako nagkakamali, ng Matthew. Pagkatapos, pagdating ng chapter 4, dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang at doon siya ay nag-ayuno ng 40 araw. Walang inumin, walang pagkain, at nung siya'y magutom, ang sabi sa chapter 4, verse 3 and 4, kung ating pong babasahin, doon ay sinimulang tuksoin siya ng Diablo o ni Satanas. Pero anong ginamit? Makikita natin babasahin natin sa Bible. Sabi dito, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kasi kumbaga, hindi pa siya makapaniwala. Kung talaga, sinusubok talaga dahil alam ng Diablo, mayroong Diyos. Kung talaga ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Bakit niya sabi? Nandun siya galing siya sa pag-ayuno, walang kain, walang inom, gutom. Ang Diyos, alam niyang makapangyarihan. Kasi magawa na sa kanya ng Diyos ito Kung bakit siya naging si Satanas Bakit nga ba siya naging si Satanas? Kung alam niyo ang pangyayari, hindi naman Satanas yan. Isa siyang manining na angkin. Pinakamaganda sa mga nilikha ng Diyos, sa mga angkin. Pinakamataas sa mga angkin na nilikha ng Diyos. Pero baging naging si Satanas. Na-experience talaga, kaya yan ay naniniwala sa Diyos. At kaya yung nangangatal, alam ng Diyos na hindi alam ng ni Satanas, hindi siya uubra sa Diyos. Kaya nangangatal, kaya naniniwala yan. Kaya lang ngayon sumunod. Pero alam niyang gamitin ang salita ng Diyos. Kaya kung tayo ay hindi natin ito naiintindihan, para lang tayo, may ikumpara tayo at isang demonyo na naniniwala rin sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, dahil hindi natin naiintindihan. Mabuti pa nga ang Diablo, naiintindihan niya naunawa niya. Ang kaibahan lang, ayaw niya sumunod. Ayan, lumaban siya ng titindi. Dito, ano ang sagot niya? Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawid sa bibig ng Diyos. Huwag kang magtaka kung bakit ang sitwasyon natin ngayon, kung tayo nga ay talagang sabihin natin mahal tayo ng Diyos, bakit tayo dumadanas ng mga pangyayaring katulad nito? At hindi lang tayo, buong daigdig na. Nararanasan natin ang takot, ang kaba, ito ba'y kailan titigil, matatapos, meron pa bang kagalingan, malapit nang dumating, maubos ang mga supply ng pagkain, maubos ang financial, nababaon ang mga utang, meron pa bang matadagdagan pa bang mamamatay, mga katanungan yan,
na kung saan ay nagdadala ng takot sa buhay ng marami. Ngunit salamat sa Diyos. At kapag ikaw ay nagtagumpay sa pangyayari ito, nagtagumpay ang ating Panginoon Hesus, akala nyo ba titigil niya si Satanas? Ano yung pangalawang sinabi niya? Matthew chapter 4 verse 5 hanggang 7. Pagkatapos nito'y dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Nasa Psalm 91 yan, kung hindi ako nagkakamali. Ibig sabihin, nagbabasa o alam ng diablo ang salita ng Diyos. Nasusulat yan eh. Ibig sabihin eh, huwag tayong maging prente o maging kalmante na lang na tayo nananampalataya sa Diyos kung wala tayong alam na salita ng Diyos. Tatalunin tayo ng Satanas. Tatalunin tayo ng demonyo pag wala tayong alam na salita ng Diyos. Ilalampaso ka niya lalo pagdating sa mga pagsubok. Ngunit ano sagot ng Panginoon Hesus? Sumagot si Hesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon ng Diyos. Kasi, ang Diyos hindi mo kayang talunin. Kahit marunong magaling ang demonyo sa salita ng Diyos, alam ng Diyos kung ano yung ikukontra. Kaya nga, lahat ito, kaya ito nasulat para sa mga mananampalataya para tayo magtagumpay. Kung hindi mo ito alam, at alam ng diablo kung saan ka tutusukin, kung hindi mo alam ang iyong isasagot, mababagsakan. Ano pa yung sinabi sa kanya? Chapter 4, verse 8 to 10. Dito pagkatapos, ibig sabihin, nakadalawa na. Akala mo susuko na. Kumbaga, napahiya na eh. Hindi natin ang diablo talagang sinusuko kasi kung talagang ikay anak ng Diyos. May gustong patunayan. Kaya, huwag kang magtaka kung ikaw ay mananampalataya, huwag kang magtaka kung bakit dumarating ang pagsubok. Mga Panginoon Hesus na sinubok hindi lang dalawa, pangatlo pa, sabi nito, pagkatapos dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi sa diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat na ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kung halimbawa kaya sa palagay mo at ito ay sinunod si Panginoon Hesus yung kanyang ginawa. Tutuhanin kaya ng diablo yung kanyang sinabi? Parang isungkol niya eh. Ano sa palagay mo? Tutuhanin? Sinungaling yan eh. Kung baga hinuhuli ka lang yan. Hinuhuli ka niya kung ikaw ay materialistic. Kung ikaw ay mahilig sa kalayawan, kung mahilig ka sa kayamanan, kung mahilig ka sa posisyon, i-offer yan pagkakadating ka. At pag kinagat mo, wala na, hindi ka makakawala. Akala mo sasabihin, ay blessing. Hindi pala. Pinagam na pala. Iyari ka. At dito, ano sagot ng Panginoon Hesus? Sumagot si Hesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos ay at Panginoon ang sasambay mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pag sinabi ng gano'n, wala nang magawa si Satanas. Hindi niya kayang sundin kung ano yung ipinagagawa ng Diyos. Alam niya yung nasusulat pag tungkol sa mga salita ng Diyos at hindi sinasabi tungkol sa pagsunod, wala siyang problema rin eh. Kaya pag sinabi na ng Diyos kung anong dapat mong gawin at dapat ka sumunod, hindi na niya susundin. Yun yung pagkakaiba na siya'y nananampalataya lang, wala namang ginagawa.
Ito po yung karaniwang ginagawa ng mananampalataya. Kung halimbawa ang isang mananampalataya, kabisado ang salita ng Diyos, ngunit walang nakikitang pagbabago sa kanyang buhay, wala ring mangyayari. Matutulad lang tayo sa isang demonyo. At kaya ang tanong ko kanina, bakit na ang pananampalataya ay patungkol sa Diyos? Bakit na kasama rito ang demonyo? Para malaman natin kung tayo ba ay kaya nating higitan yung pananampalataya o paniniwala ng demonyo sa Diyos. Baka tayo mas mababa pa ang level. Ngayon, kung mas mababa ang level ng ating pananampalataya sa Diyos kaysa demonyo, ano ang mangyayari sa atin? Saan tayo pupunta? Kasi kung minsan, baliwala lang eh. Akala natin, okay lang, tayo ay may ministry, tayo ginagamit sa church, active tayo sa church, pero meron ka bang nasunod sa pinagagawa ng Diyos o meron ka bang pagbabago sa iyong buhay? Kasi kung alam mo lang ang totoo, at siyempre alam mo ito, ang Israelita, kaya po talaga pinaninindigan nito, iisa lang ang Diyos. Alam ito ng Diablo, alam din natin lahat ito, katay na nananampalataya rito. Ang question afterwards, pagkatapos mong maunawaan ang isang katotohanan, totoo, iisa ang Diyos, ano ang nangyari sa buhay ng bawat isa? Ano na ang kalagayan ng ating buhay ngayon sa harapan ng Diyos? Doon tayo naniniwala, iisa ang Diyos. Ang Diyos ng mga Israel, siya rin Diyos na ating pinaniniwalaan ito. Pero bakit ang Diyos na ito ay nagalit sa mga Israelita? Kasi meron silang may pinagagawa ang Diyos at ito'y nakasulat sa Bible at nakasulat talaga itinuturo ng mga propeta, sinabi ng Diyos sa mga propeta, sinabi ng mga propeta sa bansang Israel, sa mga Hudyo, ngunit hindi ito ginawa ng mga Israelita. Kaya ang Israelita dumanas rin ng katakot-takot na pagsubok. At ito, hindi naman natin ito masasabi talagang parusa na sa atin. Dahil may nakasulat din, ang isang itinuturing na anak ay dinidisiplina ng kanyang magulang. Okay ba? Kung ang pagdidisiplina ay hindi nangyayari sa isang anak, baka hindi ka tunay na anak. Pero, basta nasa Bible sa nakasulat yan, baka raw ikaw ay isang anak sa labas. Ibig sabihin, kaya ka hindi madisiplina, nahihiya kang disiplina ay baka malaman ng iba. Baka hindi ka totoong anak. Anak ka sa labas, kaya hindi ka madisiplina, baka sumbatan. Ano ito naman ito? Hindi naman talaga tunay na kayo ang magulang ko eh. Isa lang sa inyo ang magulang ko. Gawa ganun. Kaya ang Diyos, nangyayari ito sa atin ito ay pinahintulot ng Diyos para tayo po ay disiplinahin, makita talaga sa atin kung tayo ay talagang susunod sa pinagagawa niya. Okay. Makikita natin. Kasi ang pagkakaiba talaga, ang demonyo ay naniniwala, sumasampalataya, alam niya ang totoo, ang pagkakaiba, hindi siya sumusunod. Ngayon, kung hindi rin tayo sumusunod, ano ang pagkakaiba natin sa Diablo? Hindi wala. Tapos sasabihin natin, kilala ko ang Diyos, sumasampalataya ako sa Diyos, ako ay anak ng Diyos, hindi ka pala sumusunod at hindi nababago ang buhay. Sasabihin mo, active ako sa church, ako ay membro ng isang ministry, nagagamit ako ron. Active ako ron. Pero deep inside, may nabago ba sa buhay? Active ka lang doon. Pero deep inside, nakita pa ng Diyos na talaga nasa iyo yung
talagang hinahanap ng Diyos. Okay, makikita talaga natin dito yung kaibahan kung bakit sinasabi rito na kung bakit ito'y nangyayari na ang mga sitwasyon dumarating sa ating buhay ay ipinapapinturo. Ang purpose na ito upang tayo nga ay masubok kung talagang nananampalataya tayo. Kung tama tayo, kung tamang sinasabi natin na talagang nananampalataya. Dito nasabi ko na minsan, ano ba ang gusto ng Diablo? Pag-aralan natin minsan yan. Bagamat pinahihintulot ito ng Diablo, merong hangganan ng Diyos na subukin tayo ni Satanas, may hangganan yung kanyang pagsubok. Ibig sabihin, kung napahintulutan ng Panginoon na tayo ay masubok ni Satanas, may ibinibigay na hangganan ang Panginoon kay Satanas na hanggang diyan ka lang. At ang isang layunin ng pagsubok na ito ay hindi lamang para tayo ay mawalan ng kayamanan, maghirap na bagamat yan ang isang layo ni Satanas, talagang maghirap tayo. At ang sabi niya, para sumpain natin ang Diyos. Nakikita niya halimbawa, talagang malapit tayo sa Diyos. Isang layo niyan, alisan tayo ng lahat ng ating mga blessing. Guluhin ang ating pamilya, mahal sa buhay. Kung ano yung ating pinanghahawakan. Kung may posisyon kang pinanghahawakan, maaaring palitan ka, ibaba ka, at tawag doon, yung panghinaan ka ng loob. Ano bang naging kasalanan ko? Bakit ako idinumog? Sa halip na ako i-promote, ibinaba ako sa aking tungkulin. Makikita yan. Yan palang kahinaan mo. Yari ka na. Sasabihin sa iyo, yan ka lang pala. Gusto mo lang talaga ma-promote. Hindi ka na-promote. Nababa pa. Sa makatuwid, manghihina ka na ngayon. Hindi ako pinupuri ng tao. Mas pinupuri siya sa akin. Iba na ngayon nasa isip mo, binabantayan niya. Isa yan sa mga dahilan kung bakit dumarating ang ating pagsubok. Hindi pa yun ang matindi. Ang pinaka-final dito, yung sinasabi ko nga, yung makita ni Satanas na masira, kung talagang genuine tayo, makita ni Satanas na nasira yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Yan ang talagang gusto niyang masakin. Kaya dumarating ang ating pagsubok. Kaya itong nangyayari ito, ang tanong dito, bibitaw ka ba sa Diyos o hindi? Kasi marami nang dumadayin eh. Marami nagre-reklamo. Wala ka siguro yung mga sabihin natin yung mga hindi talagang nanampalataya, wala kang makitang nagpuri sila sa Diyos at nagpasalamat. May natanggap silang relief good. Anong sasabihin nila? Kulang. Hindi pa ganun ang kinabalitaan. Tingkat kalahating sakong bigas, tinggi isang sakong bigas. Bakit 2 kilo ito? 3 kilo lang. Akala ko ba 5,000 o 8,000? Bakit? Wala pa yata kung 1,000 halaga. Wala pa yata 500 ang halaga. Sa halip na nagpasalamat, may natanggap ka ang maririnig. Reklamo ay yung mga anak ng Diyos. Thank you, Lord. Amen. At makikita mo sa mga anak ng Diyos, kahit sabihin na natin na parang katapusin na, makikita mo, pag malapit na mawala ng laman, yung iyong inaasahan, pinagkukunan mo ng pagkain, magugulat ka, may darating na naman kasunod na pagpapala. Nakapasin niyo yun. Akala natin wala na, magugulat ka. Nandiyan na naman maya-maya ng konti. Bisa lang sa Diyos na no. Akala ni Satanas, okay na. Malaya, magugutom na yan. Itatakoy na yung Diyos. Babaliktad na yan. Ang talagang purpose ni Satanas, hindi tayo yung hindi yung ating kayamanan ay mawala, hindi yung ating kalusugan ay katawan natin magkasakit, hindi yung tayo ay mawala sa ating pinanghahawakang katungkulan. Ang talagang number 1 na layunin ng Satanas, mahiwalay tayo sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Masira yung ating magandang relasyon sa Diyos. Pag yan ay hindi natin naunawaan,
Yan pala talaga ang purpose. At ipinupos lang natin dahil dumanas tayo ng pagsubok, nasira tayo dahil isa mga blessing na nawala sa atin. Mawawasak talaga yung ating relasyon. Dito ito si Satanas. Pero salamat sa Diyos, may salita siya na patuloy na nagtuturo, na patuloy na magtiwala tayo sa Diyos, sundin natin yung kanyang kalooban. At dito nga, sa sulat ni Santiago, ini-emphasize niya yung pananampalataya may kalait na mabuting gawa, dapat ito ay magkasama. Hindi dapat ito naghihiwalay. Kasi kung hiwalay ka, anong mangyayari? Naniwala ka lang, hindi ka marunong sumunod. Ang demonyo naniniwala din eh. Eh di para rin ganun din. Kung hindi na bago ang ating buhay, naniwala ka lang sa Diyos. Sabi ko, may kapangyarihan ang Diyos na magbago ng buhay. Ay hindi mo pinaniwalaan, hindi na mababago yung subok. May nakalagay doon na kapatid. Hindi man ako nagsisimba. Kilala ko si ang Diyos. Dito kasi, yung pananampalataya, ito ay isang katotohanan. Halimbawa talaga, alam mo ang totoo. Alam mong iisang Diyos, naniniwala ka riyan. Pero dapat yan kaugnay ng pananam ng pagtitiwala. Pag wala kang tiwala, alam mo lang, totoo. Yung pananampalataya, alam mo, naniniwala ka. Marami no. Babalik tayo rito. Ang demonyo ay nananampalataya rin. Alam mo, totoo yun. At totoo, mayroong Diyos. Pinaniniwalaan mo yan. Hindi kayo nagkalayo. Pero, ikaw ba'y nagtitiwala? Ang tanong. At isa pa, ikaw ba'y sumusunod? Kaya nakakalungkot, naniniwala. Marami kang maririnig na ganitong pag inaaya mo, naniniwala naman ako sa Diyos eh. Alam nila eh. Alam nila yung totoo. Talagang may Diyos. Naniniwala sila, totoo yun. Pero yung pagtitiwala, meron. Yung pagsunod, meron ba? Kakalungin talaga. Dito, may mga example tayong makikita dito rin sa aklat na Santiago, sa chapter 2, verse 21 hanggang 23. Patungkol ito kay Abraham. Si Abraham, na kinausap siya ng Diyos sa kanyang katandaan. At pinangkapuan siya ng Diyos na kung saan siya ay magkakaanak sa kabila ng kanyang katandaan at ng kanyang asawa na si Sarah na isa pang baog. Tingnan nyo ha, kung iisipin mo ng literal, nasabi mo niya, ba kaya matanda na kaming pareho, ang asawa ko pa'y baog. Pero nandun yung paniniwala ni Abraham na itong sinabi ng Diyos sa kanya ay mangyayari at magaganap. Ang katulad nung nangyari yung pagsubok ng Diablo sa ating Panginoon, dumating ang pagsubok kay Abraham. Ano yung nangyari? Nung ipanganak na si Isaac at ito yung mga binatilyo na, sabihin na natin na talagang, kung bagay, isang panahon, hindi na rin ito magkapamilya, doon dumating ang pagsubok. Ano ang sabi sa kanya? Ano sabi sa kanya ng Diyos? Ihandog mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Ang iyong anak. Kung hindi siya naniniwala doon sa pangako ng Diyos na sa iyo magmula ang maraming lahi, maraming bansa, gagawin kaya ni Abraham o ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Ito pa, ang isang tanong, bakit hindi niya ipinaalam kay Sarah na ihahandog ni Abraham sa Diyos si Isaac? Dahil ang paghahandog, pinapatay. Hindi ba naisip? Bakit hindi ipinaalam ni Abraham kay Sarah
ihahandog niya. Nung sabihin siya ni Abraham, ng Diyos, si Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Alam ni Abraham na si Isaac ay papatayin niya para may handog. O diba? Ngayon, kung sinabi niya kay Sarah na si Isaac ay hinihiling ng Diyos na ihandog sa kanya, sa palagay niyo, papayag si Sarah? Kasi sa kanyang, siya naghirap dun eh. Mga natwiran niya ng todo ay talaga hindi niya makukumpin. Maaari makumpinsin mo niyan, pahirapan. At ito magiging dahilan, maaari si Abraham magkaroon ng dalawang damdamin. Pinaghirapan niya ng aking asawa. At talagang yan ay biyaya na sa kanya na alam niya ang kanyang katayuan. Ngayon nagkaroon ng isang supling dahil sa kanyang kalagayan na hindi siya pwede magkaanak, binayaan sila ng anak, ngayon mawawala, magdadalawang isip siya. Kaya, yun. Sabihin natin, yun ang nasa isip niya. Bakit hindi niya sinabi kay Sarah? At alam niyo ang ginawa ni Abraham, hindi na siya nagpaalam. At pagdating ko sa malapit na sa bundok, napagkahandlugan, may kasama silang mga alalay, mga alipin, nagpaalam. Yan na kayo, bantayan nyo, babalik kami. Kami ay sasambahan. Chapter 22, verse 5, kung hindi ako nagkakamali, o verse, basta nasa chapter 22. Sinabi, kami ay sasambahan. Iwan yung mga... Kasi, bakit nila iniwan? Ano ang dahilan? Bakit iniwan nilang katulong? At yung panggatong, sa halip na magpasan yung mga alipin, pinapasaan niya kay Isaac. Ang isang dahilan doon, bakit ipinapasan kay Isaac? Bakit nila iniwan yung mga alipin? Maaaring kumontra rin yung alipin. Baka hindi pumayag. Mahal niyo yung anak mo yun, tapos patayin mo lang. O, diba? Ay, pagtanggol pa, baka pigilan si Abraham. Kaya iniwan niya yung dalawang alipin, baka maging sagabal pa yan. Pati yung anak niya, nagtanong, ay, nakapoy tayo, meron tayo panggatong, asa ng ating ihahandog? Ano sabi sa kanya? The Lord will provide. Ang Diyos ang magkakaloob. Dahil sa ginawang ito, dito napatunayan na may pananampalataya si Abraham na sinamahan niya ng gawa at dito ay itinuring na matuwid si Abraham ng Diyos at the same time itinuring siyang kaibigan ng Diyos. Pagkatapos niyang maghandog, ihahandog na mayroong substitution na nangyari. Yung anak niya, nasa halip na sasaksakin niya, sinaway siya ng anghel ng Diyos, ginagawag mo ng patayin ng bata, napatunayan na talagang kung ano ang iyong pananampalataya. Pag-uwi niyo sa katiniran, nakita mayroong dong hayop, napasabit ang sungay, sa mga bagay ipinalit, inihandog. Sabi nga, sa James dito, sabi sa James chapter 2, verse 21 hanggang 23, dahil sa ginawa ni Abraham na pagsunod, ang sabi ron ay naging matuwid siya sa paningin ng Diyos, itinuring siya kaibigan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng ikaw ay nananampalataya lang. Hindi pwedeng alam mo lang ang katotohanan. Dapat may pagtitiwala ka na kapag sinabi, pinangakot ng Diyos at may ipinagawa sa iyo ang Diyos, ito ay dapat mong paniwalaan at dapat mong sundin. Amen. Meron pa isa, si Rahab. Sa
James chapter 2 verse 25. Sinong nakakakilala kay Rahab? Prostitute. Sa Jericho. Prostitute siya ron. Doon tumuloy ang dalawang piktik na pinadala ni Joshua. Pinagtakpan ito ni Rahab. Iniligtas sa mga mahamon. Nakaligtas. At dahil dito, itinuring din siyang matuwid ng Diyos. At siya ay naging kasama sa genealogy ng ating Panginoong Isus. Kung saan isa siya sa naging ninuno ng ating Panginoong Isus. Siya ay naging matuwid dahil iniligtas niya ang bayan ng Diyos. Kung magitan ng pagtatago niya sa dalawang tiktik. Dahil kung itinuro niya, napahamak yung tiktik, mapapahamak din sila, matatagalan bago nila mapasok ang Jericho. Dito makikita natin na hindi lang pala dapat nakikipagkasundo ka o naniniwala ka sa Diyos. Pag ikay naniniwala lang, sinabi na nananampalataya ka lang, ang sabi ni James, ito ay patay na pananampalataya. Amen. Patay. Ibig sabihin, walang kwenta. Naniniwala ka lang eh. Baliwala lang. Mabalik tayo sa ating binasa na ang demonyo man ay nananampalataya rin at nangangatal pa. Kasi alam niya kapangyarihan ng Diyos. Pero dito, kung ikaw ay naniniwala lang, ang sabi ni James, ang deklarasyon ni James yan, patay ang iyong pananampalataya. Sabihin niyo, kilala mo lang ang iyong pinananampalataya lang, pero hindi ka nagtitiwala. Alin ang pipiliin natin? Yung pananampalatayang may kalakip na gawa o yung ikaw ay nananampalataya lang? Kasi dito, makikita natin dito, sabi ni James, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Hindi naman sinasabi rito masama ang nananampalataya. Ibig sabihin, samahan mo ng gawa ang iyong pananampalataya. Kung halimbawa, hindi mo kayang, sabi ng iba, pagpalain ka ng Diyos, nakita mong pangangailangan, may ibibigay ka naman. Bakit hindi mo bigyan? Yun yung sinasabi na may pananampalataya ka, walang kalakip na gawa. Sinabi mo lang pagpalain ng Diyos. Ikaw nga yung gagamitin ng Diyos para mapagpala yung taong yun. Pero may ibibigay ka at inilaan ng Diyos na may pagbigay ka, hindi mo ibinibigay, ibig sabihin ay hanggang pananampalataya ka lang. Dead ang iyong pananampalataya. Alam ba? Nawa ba natin? Sa makatuwid, itong deklarasyon ito ni Santiago o ni James ay isang katotohanan sa atin kung nagsasabing nananampalataya sa Diyos. Pag hindi tayo nagtiwala at hindi natin ginawa kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos, naniwala ka lang, din pero kailangan mo talaga magtiwala at susundan mo ito ng pagsunod. Ano pa yung dapat natin gawin ito? Kung hindi naman tayo doon dinadala, doon sa may nakikitang pagbabago sa ating buhay. Sabihin natin, ang Diyos talaga, kapag ikay na nagpantaya, hindi na kailangan sabihin na, ay kaya yung nagkagawin ang buhay kasi nananampalataya yun sa Diyos. Minsan nakikita sa iyong pagkatao. Kung ka ng punta sa simbahan, binukod yan ng Diyos, pero hindi nagbabago ang kanyang buhay. Kukumbisi pa natin ang ating kapwa na tayo ng Diyos. Kung makikita naman sa ating buhay, ganun din ang ating ginagawa. Hindi tayo nawala sa dati natin. Kaya sa tawag ng James doon, dead faith. Patay ng pananampalataya. Ibig sabihin dyan, kung halimbawa pinagagawa sa iyo, may dapat kang tulungan at pinagkalooban ka ng Diyos ng kakayanan na makatulong ka dahil ikay naniniwala sa Diyos, yan ay dapat mong gawin. Or at the same time, pag sinabi ng Diyos yung isang bagay na dapat ito ay mawala sa iyong buhay dahil nananampalataya ka sa Diyos, ito yung sinulat ni Pablo.
dapat tayo ay maging isang bagong nilaga. Wala na yung dating pagkatao, tayo ay bago na. At kapag hindi tayo nagbago, ganun pa rin nung makilala natin ang Diyos, ganun pa lang. Nakilala mo lang ang Diyos. Pero hindi nagbago ang buhay, wala rin nabago. Sabi ni James, dead free, patay na pananampalataya. Yun naman ay nasa atin, hindi tayo mapipilit ng Diyos. Tayo yung magdidesisyon dyan eh. Kaya nga mayroon dumarating dito na yung sinasabi natin, ating pandemic na ito, nasa sa atin yan. Tayo ba'y pa-apekto rito sa nangyayari ito? Tayo ba'y hihiwalay sa Diyos dahil sa pangyayari ito? Yun yung gustong mangyari ng diablo sa atin. Nasa pamamagitan ng dumarating na pagsubok na ito, mapalayo tayo sa Diyos. Makalimutan natin yung mga pangakong binigay sa atin ng Diyos. Ano yung pangako? Ang sino mang nagtitiwala sa Diyos kahit anong mangyari, hindi siya pababayaan ng Diyos, hindi siya mapapahiya. Huwag mo lang kalimutan yan. Natutuwa sa atin ng Diyos. May katapusan yan eh. Sabi nga, ito yung pagkaraniwan ko naririnig. Hindi lahat ay gabi, may darating na umaga. Pagka naman, kung ka nanatili sa gabi, di wala na tayo makikita ang liwanag. Kahit nag-umaga na, madilim pa rin ang iyong kapaligiran. Dahil hindi ka maalis doon sa sitwasyon na kung saan dumaranas ka ng pagsubok. Ituon mo ang iyong pansin sa nagsabi na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan upang yung pananampalataya sa natin sa Diyos ay makita ng Diyos na buhay at gumagalaw, may kapangyarihan sa ating buhay. Amen. Iyon yung gustong makita sa atin at gustong patunayan at gustong makita rin ng diablo na talagang tutuko tayo sa pananampalataya. Dahil kung hindi, makikita ng siya na mismo magsasabi ay hindi yan talaga dapat sa sinasabi niya pananampalataya. Kasi hindi niya nagagawa eh. Ibig sabihin, nasira ng diablo yung ating relasyon sa Diyos kapag hindi nakita sa ating buhay yung bunga ng ating pananampalataya. Sa makatuwid, dapat yung ating pananampalataya sinasamahan natin ang bunga ng pananampalataya. Ito yung makikita sa ating gawa at sa ating sarili, sa ating buhay. Tayo ba'y may ipinagbago? Amen. May ipinagbago ba ka sa ating buhay? Kung wala, ay di lang yan, okay lang, relax lang. Ha? Tatawa-tawa lang yun. Ano ka naman nagbago eh? Kilala mo nga siguro. Kilala mo siya. Sabi, parehas lang tayo. Hindi ka rin masumusunod katulad ko eh. Sabihin sa inyo dito. Ay, hindi ka napakikialaman mo, parehas lang tayo. At huwag kang magtaka kung bakit patindi ng patindi ang pagsubok na dumarating sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi pa tayo dumating sa pagsubok na katulad ng kay Hubit. Kung baga naskalitihin pa lang yan eh. At kung babasahin talaga natin ang Bible at mayroon pang nagsasabi, may propesiya silang nagsasabi, itong pandemic na ito, mayroon pang darating dyan, kasunod, mas matindi. Ito pa pag dumating yun, dito pala, sumuko na tayo eh. Kaya dito natin makikilala yung katotohanan may pagtitiwala at may pagsunod. Anong katotohanan? Ito lang pala yung inalulugda ng Diyos. Yung makita talagang ikay nananalig at sumasampalataya ka sa isang Diyos. At naniniwala ka dahil naniniwala ka rin na kapag napatunayan ng Diyos ang iyong pananampalataya, pinaniwalaan mo yung pangako, may reward ang Diyos sa iyo. Amen ba? Kung makatuwid, hindi po tayo nagkakamali ng landas natin tinatawag. Kahit nandiyan sa ating paligid ang pagsubok na yan, hindi yan dapat maka-epekto sa ating pananampalataya sa Diyos. Okay? Salamat po sa pakikinig. I pray na meron po tayong natuklasan, natutunan sa buhay spiritual natin, sa ating pananampalataya.
kahit na tayo dumaranas ng ganitong pangyayari, paniwalaan natin, hindi tayo pababayaan. Dahil tayo sasamahan, bibigyan tayo ng lakas upang magtagumpay, karunungan, kung paano natin malusutan, magtagumpayan ang pagsubok nito. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng sitwasyong ito nararanasan, hindi lamang po dito sa aming paligid, sa aming bansa, mag-isa, buong daigdig, Panginoon. Ito ay nagiging stepping stone namin para tumatal kami sa aming pananampalataya upang makita mo po sa aming buhay kung kami, Panginoon, hanggang saan na, Panginoon, ang grado ng aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Panginoon, dalangin ko po na kung kami man ay may kahinaan at kung kami man ay dumarating sa pagkakataon ng Diyos na dadala kami ng aming sitwasyon, Lord, kami po ay inyong tulungan na hindi po bumagsak, kundi, Panginoon, kami po ay lagi ninyong alalayan na kami po ay makapanatili sa iyo, hindi kami matalo ng mga pagsubok na ito na dumarating sa aming buhay, na alam ko po naman, Panginoon, ito ay may kapahintulutan ka, hindi para kami po ay ipahamak, kundi, Panginoon, para malaman namin, maunawaan na mayroong Diyos na tumagtakilig sa amin sa kabila po ng mga nangyayari po. Na paniwalaan namin, hindi kami, Panginoon, iiwan ng Diyos na aming pinagtitiwalaan. Lord, dalangin ko po sa aking mga mahal sa buhay, patuloy mo nga po iingatan
patuloy pong sasamahan, patuloy na makilala ka pa ng lubusan, Panginoon, upang maging totoong maging ganap ang pagtitiwala ng bawat isa sa iyo. Ano man ang pagsubok na dumarating sa bawat buhay ng ating mga mahal sa buhay, Lord, tuloy bigyan ng katatagan at kapangyarihan na pagtagumpayan ang lahat ng ito. Ano man ang alalahanin, ano mang balakid, ito ay iyong papawin o Diyos. Papakilala ka pa ng lubusan sa bawat isa sa ating mga mahal sa buhay. And Lord God, salamat sa biyaya na pagkakagamit mo sa akin sa oras na ito. Salamat po sa mga kapahiyagan. Alam ko po, Panginoon, na mayroon kang ginagawa sa bawat isa sa amin at ito, Panginoon, ay isang kalakasan sa bawat makakarinig din, Panginoon, na may dinaranas na pagsubok na ano man, Panginoon, ang dumating sa kanilang buhay. Hindi lang dapat manampalataya, kundi magtiwala sa isang totoong Diyos na may kakayanan na mabago ang sitwasyon sa buhay ng bawat isa at paniwalaan kung anong ang iyong pinagagawa, ito ay pagtiwalaan at ito ay dapat gawin ng bawat isa sa amin. At ang bunga nito, O Diyos, katagumpayan ng bawat isa. Lord, ang sitwasyon dumating, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito, Panginoon, ay isang kaparaanan upang mapatunayan, Panginoon, at upang makita mo na ang tao, O Diyos, ay may hangganan ang kakayanan sa kanyang sarili. Na kung hindi kami lubusang magtitiwala sa iyo, mabibigo ang mga gagawin. Ngunit salamat sa iyo kami magtitiwala dahil sa iyo laging may tagumpay. Ano man ang aming pangangailangan, Lord, paniniwalaan namin, you will provide. Ito man, Panginoon, sa aming physical na kalagayan at sa mga may mga karamdaman, Lord, ayon sa iyong salita, ikaw ang healer, ikaw ang manggagamot. And Lord God, ito ay sa pamamagitan ng sugat, ng latay na pinamumo, Panginoon, Lord, ang naniniwala sa iyo ay gumaling at gumagaling, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang sabi nga, Panginoon, aming mahihina ay iyong pinalalakas, Lord. Ang mahihirap ay iyong pinagyayang pinagpapalan. Salamat ng marami, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kaya mong kontrolin ang sitwasyon ito, Panginoon. Ang pandemic na ito, ilalagay po namin sa iyong mga kamay. At, Panginoon, ikaw ang maparangalan, Panginoon, sa pamamagitan ng mga sitwasyong ito dumarating sa aming buhay, sa buong daigdig. At lubayan mo't gabayan, palakasin, Panginoon, ang loob ng mga nasa frontliner, Panginoon, ang aming presidente, Panginoon, ang mga tumutulong, Panginoon, upang masuportahan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan. And Lord God, I pray, touch your people, ang puso ng bawat isa na matutong magpakumbaba sa iyo at magtiwala sa iyo, O Diyos, na ikaw lamang talaga ang may kakayanan na tumapos ng lahat ng problemang ito dumating sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, paniniwalaan namin, O Diyos, na makatulad po ng mga Israelita, ikaw ay isang Diyos na dapat namin panampalatayanan, dapat namin pagtiwalaan, at dapat kaming sumunod anuman ang ipinagagawa mo sa amin. Salamat ng marami, Ama. Sa iyo ang lahat ng karangalan at kapurihan. In Jesus' name. Amen.